So, kakabit na natin yung mga fuse. And then, testing na natin kung okay na yung charging niya. So, i-start na natin. So, ayan, medyo mababa yung minor mga sir, kaya bumababa siya ng 12 volts. So, bali, pag mga ganyan, okay naman yan mga sir. So what's up mga sir? For today's video, share ko na sa inyo kung paano yung ginawa kong pag full wave dito sa may motor ko. So, ayan mga sir, so kung makikita nyo, binaklas ko na yung gilid ng kaha natin. So, makikita nyo, hindi na rin stuck yung rectifier nito since sabi ko nga, ipapakita ko na lang kung paano ko pinu-full wave yung mga sporty katulad ng motor ko. So tara mga sir, papakita ko na sa inyo kung paano yung ginagawa ko na pag full wave sa mga motor para sa ganon, ma-full wave nyo na rin yung mga motor nyo. So ayan mga sir, kung makikita nyo, tinanggal ko na yung kaha. So madali lang naman tanggalin yung kaha na ito. May 2 bolt lang dito yan. Tapos isang bolt dito, tsaka isang bolt dito, tapos 3 dito sa ilalim. Ayan, 3. Tsaka ito yung isa. So tara mga sir. Para ma-sure, bago tayo mag-start, tanggalin muna natin yung fuse. Yung fuse ng motor natin. Yan. So, tinanggal ko na. Mamaya kasi may magdikit dito. So, mag-short din naman. Puputok lang sa may fuse. So, bibili lang tayo ng fuse. Sayang naman. So, mas maganda tanggalin na muna natin doon. And then, ito na. So, ang una natin gagawin mga sir is dito muna tayo sa may socket na to. Sa may socket na to. Ayan. Kung makikita nyo mga sir, tinanggal ko na dito sa may socket na to yung black tsaka kulay dilaw, red and white, red and yellow. Yan, bali dito nakakonekta yung black na yan. Ito nakakonekta yung black naman, yung dilaw naman dito sa may gitna. So yung unang tatanggalin mo kung ano dito sa may dalawa. Pero ang suggested ko, tanggalin mo tong black. Itong galing sa may stator. Ito kasi after stator na to eh. Kaya sakit yan, 'di ba? Yan sakit. Ito munang galing sa may stator na to, tong black na to tanggalin mo. Ayan. Tapos yung isa naman, yung isang dilaw naman is yung after ng socket sa stator. So, ang gagawin na ito mga sir, yung kulay dilaw na to is iba-blind natin to. So hindi na natin to gagamitin. Actually, yung kulay dilaw na to at saka yung kulay dilaw na nanggaling sa may stock rectifier, ito mga sir, ito is same lang din yan. So para maniwala kayo na same lang din yan, so kukuha tayo ng, ito yung sa may galing sa may stock harness, tsaka ito kuha tayo ng tester. Siyempre, pag tumunog, may continuity. Yan. Kapag tumunog siya, may continuity. Pag hindi naman, wala. So, ayan siya. Ito naman yung isa. So, parehas lang yan. So, mamaya kasi, ito kasing dilaw na to mga sir, ilalagay pa rin natin siya dun sa may full wave rectifier natin. Pero wala naman na siyang purpose talaga. So, kinakabit ko lang siya para walang maiwan na wire. Yan. Mamaya kasi malito kayo. Magtaka kayo, uy, bakit ginamit yung kulay dilaw na wire? Tinanggal naman na dito sa may socket. So, ayun, pinakita ko lang din sa inyo na parehas lang din yan na dinisable natin to. Pero gagamitin pa rin natin to mamaya para walang maiwan na wire. So, ayan mga sir. So, ang first natin gagawin is ito, iba-blind muna natin. Yan, iba-blind muna natin to mga sir.
Ang gamit ko pala dito, shrinkable tube. And then lighter. So ayan mga sir, bali na blind na natin tong isa. Itong dilaw na sinasabi ko. And then yung black naman, ito naman yung gagamitin natin na isa. Itong black na to. Yung kulay black na to mga sir, ayun naman yung ikakabit natin sa may kulay dilaw. Sa may kulay dilaw ng ayan, yung black na to mga sir, ito naman yung ikakabit natin dito sa may kulay dilaw ng harness, ay ng rectifier, ng full wave rectifier. Ayan mga sir, bali full wave rectifier na yung gamit natin, no? Ayan naman yung ipagko-connectan natin. So meron ako ditong wire. So ito yung wire natin. Pero bago natin nilagay yun, pasukan muna natin ito ng shrinkable. So, ayan mga sir. Bali, ayun mga sir, bali yung kulay dilaw ng rectifier, nakabit na natin ngayon sa may black wire ng galing stator. So atin to, i-fix na natin to. Ayun mga sir, ganyan lang yung ginagawa ko. Then dito naman, then once na natapos na natin yan, so pwede na natin i-ayos to. Pwede na natin i-fix dito sa may side na to, since okay naman na yung dito yung wiring na ito. So ayan mga sir, bali tapos na yung sa may side natin dito. Ang next naman natin is yung black. So itong kulay black na to, ito yung key switch nya or kill switch kung tawagin. So ito naman ikakabit natin to sa may accessories wire ng motor natin. O yung, since sa may Yamaha is alam naman natin na yung accessories wire nito is yung kulay orange. So hindi na natin papatakbuhin dito sa may susian nya, sa may unahan, since meron namang wire na malapit dito mga sir. Yan. Ayan, kung matatandaan nyo, itong orange wire na to, dito rin tayo kumuha ng, natandaan nyo mga sir, itong orange wire na to, dito rin ako kumuha ng supply ko sa may module dati. Kung makikita nyo sa mga past sa may video natin ng keyless natin. Ayan mga sir, bali, ito, meron na rin ako ditong wire na pinagapang. So, para di na tayo mahirapan, ito, itong black na to mga sir, ayan, papunta dito, bali ito yan. So, ito yung wire na yan. Yan mga sir. So, bali ito yung wire na yan. Yan. Pinagapang ko na yan. So, ayan mga sir. Bali, balik ulit tayo dito sa may rectifier natin. So, yung black ng rectifier natin is ilalagay natin sa may accessories wire. So, ito yung mga sinasabi ko mga sir. Yung kulay dilaw na to, itong kulay dilaw na to, yung sinabi ko kanina na itong dinaligned natin is ito rin yung connection yan. So para sinasabi ko kasi para walang maiwan na wire, since tatlo na lang yung wire na maiiwan sa may full wave rectifier natin,
So, isasama na natin to dito. So, ngayon, ang gagawin natin dito is pagkasamahin natin yung dilaw, yung black ng rectifier, at saka yung sa may wire ng accessories wire para magkaroon ng key switch siya o kill switch. So, mga sir, maraming way ng paraan para sa paglalagay nito. Yung iba gumagamit ng socket. So, ako kasi, nakasanayan ko na ganito yung ginagawa ko. Mas komportable kasi ako dito sa ganitong way. So, ayan mga sir, ang ginagawa ko is itong full wave rectifier na ito, ipapasok ko lang dito. Ayan, yung full wave rectifier wire na black, papasok ko lang dito. So, ayan mga sir. Tapos, yung orange wire, ito yun, sasabay na rin natin dito. So, mas maganda, isabay na natin sa may shrinkable tube. Yung orange wire. Orange wire ko. Ano lang ako nang shrinkable yan. Yan, kasabay natin dito yan. So, ang next naman natin mga sir is yung kulay red ng rectifier. Ikakabit naman natin sa may kulay red ng harness natin. So, maglalagay muna tayo shrinkable tube. So, ayan mga sir. And then, lagyan natin yung shrinkable tube. Tapos, fix na natin. And then, meron na lang tayong dalawang wire na natitira mga sir. Yung green at saka yung pink. So, yung green, mga sir, ito naman yung negative ng rectifier natin. So, kakabit natin sa may kulay black ng harness natin. So, ayan yung kulay black. Ayan. So, inaayos ko lang din dito mga sir para hindi mapalipit yung mga wire yan. So, ayan siya. Then, lalagyan natin ng shrinkable tube. Natin shrinkable tube. Tapos ito yung kulay black ng harness, yung kulay green ng rectifier ulitin ko lang. Lalagay ko sa may kulay black ng harness. Then, fix na natin ulit.
So ayan mga sir. And then yung last natin na naiiwan is yung kulay pink. Kakabit naman natin sa may kulay white ng charging system ng motor natin. So maglalagay muna ulit tayo ng shrinkable tube. Yung mga sir. Tapos dito sa may kulay white ng harness. Ayan mga sir, bubuka lang natin ng konti. And then mga sir, naulitin ko lang. Yung pagkabit na ito, nasa sa inyo kung gusto nyo gumamit ng sakit. Ay ginato katulad sa ginagawa ko. So since nga ako, sanay kasi ako na ginato lagi. So, pwede rin naman mga sakit yung gawin nyo mga sir. Nasa sa inyo naman yun. So, ayan mga sir. Maganda rin naman tingnan to. Kahit shrinkable lang yung ginamit. Mas mura kasi siya compare sa may sakit. Kung di ako nagkakamali, parang 80 pesos yata yung sakit. So, yung shrinkable, ilang meters lang to, magkano lang to. So, hindi na kayo gagamit ng terminal dito kasi ito na siya, as is na. Yan, ipipix na natin to. Kasi pag nagsakit kasi kayo mga sir, depende sa rectifier na mabibili nyo kung kaparehas ng terminal ng stock sakit yung may iwan. So kung hindi, bibili kayo ng panibago, or yung katulad naman sa akin sa may rectifier ko, iba yung terminal nito, kaya naisip ko ganito na lang yung gawin. So nasa sa inyo yung mga sir. So optional naman yung paggawa niyan. So at least naturo natin kung paano mag full wave. So, hindi na matatanggal yan mga sir, mahigpit na yan. So, ayun na mga sir, bali iti-tape lang natin yun dito sa may switch nya, sa may accessory switch. So ayan mga sir, bali ganyan lang. Napakasimple lang ng pag full wave. So itong full wave kasi na ito mga sir, is napakalaking bagay ito sa may charging system ng motor natin. So compare sa may half wave, mas maganda ang charging system pag naka full wave. So ayan mga sir, bali i-fix na rin natin to. So ayan. And then ito naman, itong part naman na to is lalagyan na natin ito ng cable tie mga sir. So ayan mga sir, so ang next naman natin is testingin na natin. So ikakabit muna natin yung fuse para ma-testing natin. So
So ito mga sir, baka makapis ko sa may fuse na to. Ito yung fuse na module natin para sa keyless. So tinatanggal ko rin siya kasi kumakain kasi siya ng battery. Pag naka-parking, tinatanggal ko. Pag naka-parking ako sa bahay, yan, tinatanggal ko yan kasi kumakain din siya sa battery. So since yung battery ko nga, nasabi ko sa ibang video natin na more than 3 years na kasi siya. So madali na siya malobat kapag pag matagal na nalagyan ng load. So ayan mga sir, bali testingin na natin kung okay yung pagkaka full wave natin. So i-start na natin. Then sana umokay siya sa push start dahil medyo mahina na rin yung battery na to. So tinanggal natin yung fuse pala. So naka kill switch yan. Pag tinatanggal kasi yung fuse ng module, nag-automatic kill switch yan. So pinindot natin yung D. Mga sir, so sinasabi ko medyo mahina na yung battery natin, pero i-start na natin para at least ma-check natin yung reading ng charging natin. So ayan mga sir, bari kakabit na natin yung tester natin. Sana matay. I-start natin ulit. So on lang natin yung multi-tester natin, and then yung tester. Then, ilagay lang natin sa positive at negative ng battery. So, ayun mga sir, bali ayun yung reading niya. So, hindi ko kasi ganang mahawakan. So, ayun, medyo mababa yung minor mga sir, kaya bumababa siya ng 12 volts. So, bali, pag mga ganyan, okay naman yan mga sir. So ayan mga sir, bali ganyan lang yung pag full wave. So kung makikita nyo mga sir, medyo fluctuating yung reading ng voltahe niya kasi since mahina na rin naman yung baterya ko, so possible mangyari yan. Kasi nangyayari kasi dito mga sir, kapag sa umaga talaga is nagpapadyak na ako kasi hindi na talaga kinakaya ng push start. So nagkataon lang kanina na bago ako maggawa is syempre pina-under ko siya, and then meron siyang charge konti, pero mahina na talaga yung battery ko mga sir. So kaya ganyan, medyo bumababa siya, pero ayan yung normal niya mga sir, nagto 12 volts siya. Yan. So ayan siya mga sir. Tapos kapag niloadan natin, nalagyan natin ang ilaw. So ayan lang mga sir, so sana marami kayong natutunan sa pag full wave natin ngayon. So malaking bagay kasi ito sa motor natin, yung pag full wave talaga, isa itong magandang charging system sa mga motor natin compare sa half wave na stock ng charging system ng mga motor natin. So ayun lang mga sir, sana marami kayong natutunan, maraming salamat.